Meron lang akong isishare sa inyo. Kung meron kang multicap na yung sa salakyan mo ay multicap lang, pero nasira siya. Akala mo yung gasto mo lang yung libo, ang libo ay 6,000. Tapos yung pisa, bilihin mo yung mga sira na pisa, igit mga 10,000. Pero hindi mo alam pala pag bumili ka ng ito nga balbula, sabi nila yung balbula, bumili ka ng pisa, bumili ka na ng bagong pisa, tapos ipamasin shop mo pa, ipagagrind mo pa. Tapos bumili ka ng valve guide, 480 ang valve guide. Akala mo dala na yung sa mekaniko, ipamasin mo pa rin. Ito yung mukha ng valve guide. Hindi pala kaya ng isang mekaniko. Kailangan mo sa masin ang bayad. 100 ang isang ganito. Bali 12 kasi 12 valve yung multicap ko. Bali 1 to. Ito naman ang piston ring. Ipa-align mo pa rin sa machine shop para makuha ang tamang sukat. Higit 1.5 binili kong piston ring. O 1.5 na lang. 1 seat. 1. Ito naman ay valve gasket. Ito ay valve gasket. Binili ko na rin ang valve gasket. Sa machine pa rin yung ilagay. Ito naman yung crankshaft ang tawag nila, Hindi rin kaya sa mekaniko. Machine rin yung pag-grind ko sa machine shop. Ang gasto ko nito ay 2.5 yung libor nila. Saka 1.5 yung grind ng lipagida. Ako ng bearing nito, higit 1.5 din na bearing. Yun na sitting na sa machine shop. Hindi trabaho ng mekaniko ito. Ilalagay lang ang mekaniko. Naman na ipaka-grind naman ito sa machine shop para tanggalin yung valve bind na hindi kaya ng mekanik itanggal kasi sa machine shop lang makakatanggal ito. Ang singil naman nila nakabuuan nito ay 3.8. Dala na yung sinasabi ko, balbula 3.8 yung seating nila. Nagpagtataka nga ako Malaki pala yung gasto mo. Hindi mo kalain na ganun na gasto mo sa multicap mo. Kasi yung overall nila 6,000. Pera pa yung pisa. Bibili ka ng pisa, ipamasin shop mo pa. Siguro higit 30,000. Pero hindi mo expect yung pera mo na budget 20,000. Akala mo kaya sa budget. Pero nag-isip ako kung paano discard yan. Bumili ako ng gamit. Pinag-aralan ko kung paano. Kahit na hindi mo siya maayos, importante mapagana mo. Kung masisira sa ulit, okay lang. Wala ka naman pinagsisiyang sa sarili mo, pero natuto ka na mag-repair. Tiyagaan mo. Pwede ka magtanong sa machine shop, bilang suka. Magtanong ka about sa mga minamasin nila para matuto ka, kahit wala kang alam. Pag sa iyong makina, dapat tutunan mo. Kung hindi mo man sa mapagana, okay lang. Wala kang hindi isisiyan sa sarili mo. Kung nainayang ka sa mga pisa binibili mo na malaki, okay rin yun. Kapag nakuha mo, pag napandar mo isang makina na tulad ng multicap mo, naayos mo, tumakbo, dahil sa gawa mo, saludo ka sa sarili mo, kahit alam mo na. Kaya tiyagaan ko guys na matuto, kahit nasa multicap po na lang. Ayusin ko to, panoorin nyo kung paano ko bubuin ng makina sa isang taon ng buo sa ipon-ipon kasi wala akong perang budget. Kasi ang pera ko, isa lang akong amak na driver, tricycle driver lang, pero may multicap ako. Nakawala ako sa multicap po kasi ang tagal na nakadyang sa aming bahay. Higit 2 taon na o 3 years na nakadyang. Gusto ko sana ibinta, pero ayaw ko, gagamitin ko pa sa negosyo pagdating ng panahon. Dito sa amin, makasunod, bawal yung motor sa national kasi yung multicap ayusin ko. Higit 3 years na yung multicap ko. So kahit na unti-unti ko ibubuo yung makina, amat-amat lang pag may pera, bili ako. Ngayon nabuo ko na, unti-unti ko rin namati. Sana mapandar ko ang makina sa aking multicap. In-share ko lang sa inyo guys, baka kayo balang araw mayroon niyo kayong multicap. Dapat alam niyo na mapapaayos kayo. Kasi hindi lahat na akala mo yung libor 6,000, pero iba pa yung machine shop at iba pa yung lahat, change oil dyan. Pero okay lang yun, parang experience lang natin. Tayo pala kung may salakyan pala tayo, dapat halungan natin. Lagi po tayo mag-change oil. Huwag natin idamot ang change oil. Tulad ko, hinayaan ko, takbo na. Ko alam pala yung bearing, wala na. Kaya yun, na-jack na. Okay lang sana kung mayaman ka. Mabilis na yun kahit na anong malaki pa yun. Pero wala ka talagang pera. Gusto mo yung sarili mo. Kaya okay lang yun. Maraming salamat. Sana share ko lang sa inyo to